Sa subsection na 'to, pag-uusapan natin ang case studies at correlational studies. Sa case studies, kadalasan sa mga medical research siya ginagawa dahil yung mga rare na cases, yun yung mga detailed record na merong mga interview history at medical record sa pasyente. Very useful ang case studies. Sa mga unang research sa psychology, ang ginagamit natin talaga na foundation ay case studies. Siguro kapag dumami-dami na, nakita na natin talaga ang pattern, dun tayo magkakaroon ng mga mafo-formulate na theory at mas nagiging confident tayo dahil nga marami na tayong mga nakikitang cases na may pare-parehong sintomas. Dahil dun, maaring ma-motivate tayo na mag-conduct ng research na maaring correlational or experimental na mayroong ibang kayang gawin na limited sa case studies, which is yung generalizability. Kapag case study, hindi ka maaring mag-generalize ng findings mo dahil nga hindi naman sapat, kumbaga, sa bilang ng mga ino-observe mo. Hindi tayo pwedeng mag-conclude na generalizable sa population. Hindi tayo nag-conduct ng statistical analysis. Pero very important siya kapag nagpo-formulate tayo ng theory, lalo sa mga rare cases na napapansin natin. Halimbawa na lang, katulad kay Sigmund Freud, nauna niyang mga ginawa ay mga case studies. Pati sa medical research, madalas na ginagamit ang case study. Alam naman natin na ang correlational studies, relationship yung tinitingnan between the two variables. Hindi minamanipulate ang independent variable, parehong mini-measure lang ang independent and dependent variable. Merong iba't ibang kinds of correlational studies. Halimbawa, ito yung pinaka-common, we have the continuous variable ng independent and dependent variables or pwede rin namang mga multiple variables. Dahil ang correlation, wala naman siyang tinatawag na direction of causation na pwede mong gawin sa mga regression. Kaya maaari mong sabihin na tinitingnan lang talaga natin ang kanilang relationship. At ang limitasyon nga nito, wala tayong pwedeng i-infer na cause and effect relationship. Kasama sa major limitation yon ng correlation dahil hindi naman niya kinokontrol ang third variable. Pwede mo ring sabihin na correlational study kapag nagko-compare ka lang ng groups na wala ka pa ring minamanipulate. Halimbawa, sa mga grupo ng diagnosed patients compared with the general population, non-clinical population. And then, cross-sectional at longitudinal, ito yung klase ng research method na tumutukoy sa kung ganong o ilang beses ka nag-collect ng data sa participants mo. So, kung 1 point lang ang iyong observation, cross-sectional siya, and longitudinal kapag paulit-ulit kang nagko-collect ng data sa participants mo using the same measure at titingnan mo yung trajectory over time kung may nagbabago ba. Alam niyo na rin 'to na ang parameters ng measurement ng correlation, yung tinatawag nating correlation coefficient, yung values niya, it lies between -1 and +1. So it has the dimension of magnitude o yung strength ng correlation. And then the other one is yung direction, kung positive ba or negative. Kapag mas mataas yung value sa 1, regardless kung positive or negative, sinasabi natin na mayroong strong correlation. Positive naman kung, let's say, when let's say independent variable is high, the dependent variable is also high or low, pareho. Then kung opposite direction, that's negative correlation. Halimbawa dito sa plots na to, sa kaliwa sa taas, ito ay positive correlation na strong. Ito naman ay negative correlation na strong din. Dito, masasabi mong positive correlation na moderate ay dito, pwede mong sabihin na negative, very weak correlation. Or baka pwede ring no correlation at all. Makikita mo ang magnitude ng correlation kung dikit-dikit or malapit sa slope ang mga datos. Kung hiwa-hiwalay naman siya, masasabi mo na weak correlation. Sa convention ng orthodox statistics, gumagamit tayo ng
P less than 0.05 para masabi na it's not due to chance. Okay? Nire-reject natin yung null hypothesis kapag ang P ay less than 0.05. Another thing that we should take note of is the difference between the statistical and clinical significance. Hindi porket nakita natin na statistically significant yung study natin, ay meron na siyang karampatang practical or clinical significance. In other words, ito yung sa experience ng mga pasyente ay napansin talaga nila na merong matinding impact sa kanila. Halimbawa, kung meron kang intervention, gamot na ibinigay or kaya therapy na ibinigay sa kanila, sasabi nila mismo na kapansin-pansin na ang pagbabago ng o yung impact sa kanila. Ang magandang gawin para ma-solve natin 'to ay tingnan natin ang tinatawag nating effect size. Ito yung value na tinitingnan natin yung magnitude ng impact ng independent sa dependent variable. So kasama dapat 'yun sa nire-report natin. Ang pinakaproblema sa correlation ay hindi niya kayang kontrolin ang third variable. Kaya lagi tayong merong pagdududa kung talaga bang merong causal relationship. O kaya naman, dahil nga hindi naman natin masabi kung merong iba pang kayang mag-explain, baka naman coincidental lang, nagko-occur lang ang independent at dependent variable dahil may common denominator sila or may common na variable na related sa kanila. Kaya lurking na pagdududa yung third variable problem. Sa pag-select ng ating participants, ang tawag natin dito ay sample. Gusto natin na well represented sila. Halimbawa, yung mix ng mga tao na makakasama sa study mo ay generally, supposedly, ay nire-represent niya yung common population. Halimbawa, hindi lang sa mga upper middle class or sa mga estudyante lang, pero depende sa research objective mo kung ano yung mga kailangan maging sensitibo tayo pagdating sa representation. Halimbawa sa group comparison study, kailangan nating mabalanse yung characteristics nila mula sa isang grupo saka sa isang pang grupo. Dahil kung meron mang difference, paano kung sabihin na natin yung characteristics nila, yung combination ng characteristics ng sample mo ay ang maging third variable mo na nag-explain kung bakit nagkaroon ng difference yung dependent variable mo. Kaya importante siya. Sa pag-evaluate naman ng correlational studies ang ating external validity, maganda ang external validity niya dahil tinitingnan natin siya sa natural environment o kumpara sa laboratory experiment. Masasabi natin na somehow pwede tayong mag-generalize ng ating findings. So, ang disadvantage, maaring maging time-consuming din siya at especially hindi niya nga kayang mag-determine ng cause and effect relationship dahil sa third variable problem. Diyan nagtatapos ang subsection na to.